Ayoko na. Wala naman akong karapatan, pero bakit ba ako nasasaktan? Ni wala nga tayong ugnayan o malalim na pinagsamahan. Nakilala kita dahil sa common friends natin. Biglang dumating na parang malakas na hangin. Unang araw pa lang kasi iba na ang mga tingin, na para bang may ibig sabihin. Ayoko mang pansinin ang mga paglapit mong palihim, ngunit di ko maiwasang mapangiti dahil isa lang din akong binibini. Natutuwang makatanggap ng paghanga sa katulad mong kahali-halina. Ayokong may ilang sa ating dalawa, kaya pinilit kong parang wala akong nakita. Nagiging masaya ako na nakakasama ka sa nabuo nating barkada. Habang tumatagal na nakakasama kita, madami akong nakita na nakakatuwa. Nakikita ko sa iyo yung isang taong tinitingal ako. At habang pinipigilan ko ang damdamin ko na matuwa at isiping sana ikaw na, ay lalo akong nasasaktan dahil sa magkalayo ang ating katayuan. Pangit man sumang-ayon sa ganoong isipan, ngunit iyon ang katotohanan. At higit din akong nasasaktan dahil hindi ko na nararamdaman yung pinakita mo nung una pa man na napansin din na ang aking kaibigan. Hindi naman siguro ako nag-assume o nag-akala, kasi naramdaman at nakita ng aking mga mata ang mga titig at paglapit mong para bang may kahulugan na pilit kong iniiwasan para hindi magkailangan. Makakasama nga kita, kasama ang barkada, pero hindi ko nararamdamang nariyan ka. Lumalayo ka nga ba talaga o sadyang ayaw mo na akong makita? Nasaktan at nalungkot ako nung nakaraan, lalo na't wala yung aking sumbungan na laging nariyan handang yupasan sa panahong wala ng kalakasan at kasamang pagtawanan ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Lumabas ako sa kwarto nang walang kibo. Nagbabakas sakaling mapawi ang lungkot na nararamdaman ko sa lugar na liblib, madilim at walang tao. Hanggang sa narinig ko ang pagkilos mo at pagtawag sa pangalan ko. Nanalangin ako sa Diyos at nagmakaawa na alisin ang lungkot sa aking mga mata nang magamit ako't makapagbigay saya sa mga taong nawalan din ng sigla. Lagi kong dinadasal na kung handa na ako, ay ibigay na ng may kapal yung taong magmamahal sa katulad kong hindi man ganun karangal, hindi man ako yung ideal o nakikitang aktibo sa gawaing social. Umahangad din ako na sana hindi ako ganito, na sana magaling din ako magsalita kagaya nyo, kagaya mo. Pero naniniwala at nananalig ako na may plano ang lahat ng ito. May plano ang Diyos sa lahat ng mga ito. Sabi ko nga, tama ba? Tama bang kailangan kitang banggitin sa bawat tiklop tuhod kong panalangin sa kaligatnaan ng dilim? Kasabay ang aking mga hangarin at pangarap na gusto pang abutin. Lagi kong hinihiling sa Panginoon na kung hindi pa ngayon ang tamang panahon ay huwag niya akong hahayaang mabaon sa kalungkutan at pag-aalala, sapagkat Diyos na ang bahala sa taong inihahanda niya nang wala ng oras na maaksaya at magamit pa sa pagtulong sa iba.